Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pinakabagong balita patungkol sa agawan ng teritoryo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Ang South China Sea ay nananatiling sentro ng international na tensyon na kung saan ang magkakapatong na mga territorial claims ay nagdudulot ng delikadong sitwasyon sa aspetong geopolitikal. Kamakailan, tumindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China na may malawakang epekto sa rehiyon at sa pandaigdigang seguridad. Noong ika-5 at ika-10 ng Enero taong kasalukuyan, ay natukoy ang mga barko ng Chinese Coast Guard kabilang ang isang dambuhalang barko na may sukat na 165 meters na tinatawag na The Monsters malapit sa pinag-aagawang Scarborough Shoal na saklaw ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Naiulat din ang presensya ng isang helicopter ng Chinese Navy sa lugar. Tumugon ang Pilipinas sa pamamagitan ng paghahain ng diplomatic protest. Kinundi na ang tinawag nitong mapanganib na aksyon na lumabag sa soberenya ng bansa at sa mga pandaigdigang batas. Ayon sa National Maritime Council, dapat utusan ng China ang kanilang mga barko na tumigil sa pagsasagawa ng iligal na mga aksyon na lumalabag sa soberenya at karapatan ng Pilipinas sa EEZ nito. Samantala, iginiit ng China na ang Scarborough Shoal ay bahagi ng kanilang teritoryo at inakusahan pa ang Pilipinas na siyang nanghihimasok umano sa kanilang lugar. Ang alita na ito ay bahagi ng mas malawak na hidwaan sa South China Sea, isang mahalagang ruta ng kalakalan na kung saan ay dumadaan ang halos 3 trilyong dolyar na halaga ng komersyo taon-taon. Ang malawakang pag-aangkin ng China ay batay sa mga lumang mapa na sumasakop na sa EEZ ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Pilipinas at Vietnam. Noong 2016 ay nagpasya ang isang pandaigdigang arbitral tribunal na walang basihan na international na batas ang mga pag-aangkin ng China. Sa kabila nito, ay patuloy pa rin na iginigiit ng Beijing ang kanilang karapatan at binaliwala ang desisyon ng tribunal. Dahil sa sitwasyon, ay nagkaroon ng virtual meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos at outgoing President ng Amerika na si US President Joe Biden at punong ministro ng bansang Japan na si Shigeru Ishiba. Tinalakay nila ang kilos ng China at muling iginiit ang kanilang layunin na panatilihin ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Dagdag pa dito, ay kinumpirma naman ng US Indo-Pacific Command na ang USS Carl Vinson Strike Group ay patuloy na nag-ooperate sa South China Sea. Ito ay sa kabila ng masamang lagay ng panahon. Ipinapakita nito ang dedikasyon ng US na ipagtanggol ang kalayaan ng paglalayag sa rehiyon. Ang South China Sea ay nananatiling kritikal na lugar ng geopolitical na tunggalian. Ang pinakabagong pagtutol ng Pilipinas sa mga pagpasok ng China na suportado naman ng mga kaalyado sa international na komunidad ay nagpapakita ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Paano kaya mauuwi ang mga kaganapang ito? Ito ba'y magdudulot ng mas malawak na epekto sa seguridad ng Timog Silangang Asya? Ano ang iyong opinyon sa sitwasyong ito? Ibahagi ito sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mga updates sa pandaigdigang issue. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.